At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na si One Punch Man Chapter 196. So ayan bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow itong sa Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang po sa may description at saka sa may comment section natin. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa katanungan ni Flash kay Blast kung may alam nga ba itong si Blast patungkol sa connection ng God at saka nung Ninja Village kung saan siya pinanganak. At so dito ay tingin-tingin lang itong si Blast dyan kay Flash, hindi pa siya naimik. Pero sa kabilang banda ay napasalita na itong si Kalbo, si Saitama. At ang sabi na nga dyan na natandaan niya si Sonic at saka si Gale Wind at saka si Hellfire ay may sinasabi nga rin daw patungkol dyan sa Ninja Village na yan. At then ay dito tuloy ngayon ito ni Flashy na diba etong si Blast yung sumira, yung nag-destroy dun sa Ninja Village nga kung saan siya pinanganak. At so dito ay medyo nagugulat ng konti etong si Saitama. But then after nga niyan ay dito salita na etong si Blast at ang sabi niya nga dyan dito kay Flashy na hindi niya raw masisisi etong si Flashy kung meron siyang samahan ng loob o may grudge siya dyan kay Blast dahil etong si Blast nga talaga yung sumira dun sa Ninja Village na yon. Pero sagot na nga dyan etong si Flashy at ang sabi niya nga dyan na hindi, kabaligtaran yung sinasabi nito ni Blast kasi na-relieve nga etong si Flashy nung malaman niya na nasira na, na-destroy na etong Ninja Village. At then ay dito sagot nga etong si Blast ulit at ang sabi niya nga dyan na medyo hindi siya makapaniwala na ngayon lang yan nare-realize nito ni Flashy Flash at mukhang talagang ine-erase ni Flashy Flash yung village dyan nga sa memory niya. At so dito si Saitama tanong siya, sabi na nga dyan kung ano yung pinag-uusapan ng dalawa. At so dito ay biglang salita itong si Flashy at ang sabi niya nga dyan na pinalaki nga raw siya doon sa Ninja Village, isang facility kung saan tinitrain yung mga assassin at nakalocate nga raw yan sa isang liblib na lugar sa isang parte ng bundok at hindi yan basta-basta mapupuntahan ng ordinaryong tao dahil yung paligid niyan nilagyan ng barrier ng founder nito. At so kaya dito tuloy ngayon ni Flashy na ngayon after niya i-abandon itong village na to 9 years ago ay biglang nabalitaan niya na lang na may kung sino yung nag-wipe out sa buong village na yan. At so now ay wala naman na daw talagang pakialam itong si Flashy dyan sa Ninja Village kasi nga inabandon niya na yan pinalaya niya na yung sarili niya sa village na yan. At so kaya nga dito biglang baling siya dyan kay Saitama at ang sabi niya nga dyan habang itong si Saitama ay hinahanap itong si Manako sa loob ng 3 panel, ang ginawa nito ni Flashy ay bumalik siya dyan sa may Ninja Village at may chinek nga raw siya. At so kaya nga dito pasok itong si Flash dyan at baba siya sa loob nito ng Ninja Village at dito ay nakita niya nga yung mga spiral dyan at naalala niya nga rin yung cube na nakalagay dito sa may platform na to pero may bilog nga, may spiral nga rin na parang kinarve o kinerve nga etong platform na to. At so kaya nga dito ay tingin itong si Flashy dyan kay Blast at ang sabi niya nga dyan ay yung makita niya itong mga spiral na to, alam niya na kung sino yung may gawa niyan. At so kaya tanongin ni Flashy itong si Blast at ang sabi niya nga dyan na kaya raw ba inatake ni Blast itong Ninja Village ay para kunin yung cube na yon. At dito tuloy pa ni Flashy na salamat daw sa kanyang mga annoying na mga upperclassmen na ninja. Ngayon alam niya na napagduktong-duktong niya na nga yung memory niya. At ang sabi niya nga dyan, yung cube ay nakalagay ngayon sa kalaliman ng Ninja Village at parang itong Ninja Village ay ginawa pagkatapos nga nung pagkakalagay nung cube na yun dun sa part na yun. At so kaya nga dito ay biglang naalala na nga nito ni Flashy etong nakita nila na si Founder nakahiga nga dyan sa may capsule. So dalawa sila nito ni Sonic. At dito nga ang sabi ni Flashy nakita nga nila yung Founder nila dun sa may capsule at
konti na nga lang talagang halimaw na yung itsura niyan. So hindi na mukhang tao. At so kaya ngayon, ang tuloy nga ni Flashy, pwedeng i-assume na yung nangyari dyan sa founder nila ay binigyan niya ng kapangyarihan ng isang god. At so kaya nga dito salita na etong si Blast, at ang sabi niya nga dyan na yung tinutukoy natin ni Flashy Flash na lalaki na yon, yan yung partner niya dati, at silang dalawa yung naghahunt sa mga cube na yan. At so kaya nga dito nagulat etong si Flashy, at so now tuloy nga nito ni Blast na yung pangalan ng founder nila ay walang iba kundi Empty Void. At eto nga yung dating itsura niyan, so maayos pa, poging-pogi pa, taong-tao yung itsura niya dyan. But then dito tuloy nga nito ni Blast na simula nga o matapos maging monster na to o ma-mansterize etong founder nila ay pinagbawal niya na tawagin siya sa tunay niyang pangalan, yun nga yung Empty Void. At ang sinasabi niya na nga lang na tawagin siya bilang yung lalaki na yun o that man. So kaya pala dun sa nakalipas na chapter ang sinasabi lang ng mga ninja ay puro that man. At then ay dito medyo nagugulat pa ng konti etong si Flashy kasi nga ngayon niya lang nalaman yung pangalan ng founder nila. At kaya ito sabi niya nga dyan Void. Habang itong si Saitama seryoso siya, at sabi niya nga dyan Boil. Hindi na biglang salita. Etong si Blast sabi niya nga dyan hindi boil, void nga, sabi niya ganyan. So puro kalokohan talaga etong si Kalbo. But then ay tuloy ngayon neto ni Blast, ang sabi niya nga dyan na etong si Void lang yung may ability para i-open yung tinatawag na The Gate of Celestial Rock Cave, na kung saan nagko-connect yun sa dimension kung saan nagtatago o nakatago yung mga god na yan. At so kaya nga ang sabi dito ni Blast, kaya talagang hinahanap niya ng husto, nagsisearch siya kung paano nga ibabalik sa pagiging tao etong si Void. But then ay habang nag-uusap dito etong sila Blast ay maya-maya pa ay biglang dumating nga dito etong staff na babae. At eto sabi niya nga dyan, teka lang, excuse me, pero merong sulat at para nga yan dito ngayon kay Flashy. At then ay dito binuksan na nga nila itong sulat na to. At so dito ang sabi nga sa sulat, that man has awakened, he's after your head, running will do you no good, it's time to settle the score, come to my hideout, I await you alone at the place where childish dreams are seen. At so pagkatapos nga niyan ay dito napasalita itong si Blast, at ang sabi niya nga dyan, nasabi sa sulat ay na-awakened na yung lalaki na yun. At ito natandaan niya tuloy yung encounter nga o laban nilang dalawa na ito ni Void. At ang sabi niya nga dyan na talagang na-injured talaga itong si Void din sa laban nila, pero nagawa niyang makatakas. But then ay sa tingin nga natin ni Blast, sa tingin niya matagal na nakarecover etong si Void. So ngayon ang ginagawa natin ni Void ay tinatimingan niya na lang kung kailan siya babalik, at ngayon nga yung timing na yon. At so dito baling tingin etong si Flashy dyan kay Blast, at ang sa loob-loob niya na mukhang hindi tinapos ni Blast etong si Void. Wala, malambot nga raw etong si Blast, sabi nga ito ni Flashy. Pero ito tingin-tingin si Saitama at biglang salita siya. Sabi niya nga dyan, teka lang, ang ganda ng sulat sigurado ka ba na sa kanila galing yan? Sabi niya ganyan. So dito sagot etong si Flashy, at sabi niya nga dyan sigurado siya kasi siya yung nagturo ng sulat o paano magsulat dyan kay Sonic. So kay Sonic galing etong sulat. At so dito tingin-tingin lang ulit etong si Flashy dyan nga sa may sulat, at then after nyan ay baling siya ulit dito kay Blast. At ang sabi ngayon ni Flashy na etong si Sonic mukhang nahulog na rin sa control ng lalaki na yun dun nga nung sa founder nila, at parang pinuwersa etong si Sonic na gumawa ng sulat para dito kay Flashy para nga ilure siya. At so now ganito, kapag pumunta nga raw etong si Flashy doon sa may hideout, sigurado ay magpapakita yung founder nila mismo para tapusin siya. So kaya nga dito tuloy nga ni Flashy, eto na nga raw yung magandang chance para dito kay Blast para i-redeem niya yung sarili niya. At then pagkatapos nga niyan ay dito labas na ngayon ang Hero Association etong mga to, etong si Blast, si Saitama, si Flashy, at ayun si Manako kasama rin. At then pagkatapos nga niyan ay salita ulit atong si Flashy, at ang sabi niya nga dito kala Blast na mauna na sila pumunta dun sa may hideout kasi nga may aasikasuhin muna siya, meron lang siyang uunahing tapusin ganyan. At eto salita itong si Blast, sabi niya nga dyan okay lang yun, pero sigurado daw ba itong si Flashy na yung address na nilagay dyan sa sulat ay yun talaga yun? So ito tango-tango lang o lang dyan itong si Flashy. Habang dito naman sa kabilang banda ay biglang tanong ni Blast itong si Saitama, sabi niya
nga dyan, paano ka, sasama ka ba? At eto, sagot si Kalbo, sabi niya nga dyan, syempre naman sasama siya. So yun, ganda ng hindi dyan ni Saitama. At then after nga dyan, ay dito, alis na ngayon etong tatlo, etong sila Blast, sila Saitama, at naiwan na nga dyan etong si Flashy Flash. At then pagkatapos nga dyan, ay dito nga, pagkaalis ng tatlo, ay dali-dali alis na rin dyan itong si Flashy, at dito na nga nagsimula mag-flashback itong si Flashy. At eto nga yun, nung sa time na magkasama pa silang dalawa na ito ni Sonic. At so dito, nung bata pa nga itong si Sonic at saka nga itong si Flashy, ay ikinukwento ni Sonic dito kay Flashy yung patungkol sa pangarap niya. At ang gusto niya nga dyan, na balang araw mapunta siya dun sa top management dyan sa may Ninja Village, at siya yung mamuno dyan kasi nga gusto niya na itapon o ibasura yung sistema dito sa may Ninja Village. At ang balak niya ay palaki niya ng normal yung mga bata, yung mga orphans dyan. Kasi nga, ang tuloy dito ni Sonic, yung mga tinuturo sa kanila na assassination skill, technique ganyan, basura lang daw yun eh. Ang gusto niya, isang environment na kung saan malaya lang talaga yung mga bata, hindi yung tinuturuan sila pumatay ganyan. At eto nga, in fact, ay meron ng bagong nakita na lugar etong si Sonic kung saan niya itatayo yung village na gusto niya. So mabait talaga itong si Sonic eh. Sa bagay, kita naman yan sa galawan niya. But then, ay dito na nga itinuro ngayon ni Sonic kay Flashy kung saan yung village na balak ng itayo para nga dun sa mga orphans. At then after nga niya, ay dito back to present na, at eto dating na etong si Flashy kung nasaan etong si Sonic. At dito nga, ang sabi ngayon ni Sonic, aba, tanda mo pa pala itong lugar na to. So ito, sabi nga ni Flashy, ito nga kasi yung sinasabi ni Sonic dati nung mga bata pa sila. At then, ay dito, tuloy nga nito ni Sonic na may isang kumpanya nga na naglagay ng daanan papunta dito sa lugar na to. So mula dun sa may parang ibaba ng bundok, gumawa sila ng daanan para makaabot dito sa part na to. At eto, dito tinatapon ng kumpanya na yon yung mga ano nila, basura ganyan. So kaya pala mga puro basura dito sa lugar na to. So sabi nga dito ni Sonic, mga illegal waste yung mga nilalagay dito ng kumpanya na yon. At perfect nga raw itong spot na to kasi walang nakakita dun sa ginagawang anomalya nung company na yon. At so kaya nga dito, tuloy ngayon ni Sonic, hindi ba maganda, perfect itong spot na to para tapusin na nga raw nila itong walang kwentang pangarap na to. Sabi ganyan nito ni Sonic. So referring siya dun sa pangarap niya na sinasabi niya dati dito kay Flashy. At then ay pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. At ayan ay magbabakbakan na itong si Sonic at saka nga itong si Flashy. Pero ang tanong ay tatapusin na kaya ni Flashy itong si Sonic? Pero yun nga guys, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin, at huwag nyo nga rin po kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may description at saka sa may comment section. So yun lang naman, at ulit ay lagi mag-ingat. God bless inyo lahat, at kita-kits tayo